Magandang araw po sa ating lahat. No? Kamusta po tayo? Andito na naman po tayo para sa ating episode ng Kwentuhan Time para sa month ng June. No, ang daming nangyari nitong June, no? Such an eventful month. So, Lai, kamusta ka? Anong happening natin? Okay naman, nandito ako ngayon sa bahay kasi half day sa university every June 26. So, I'm recording from home midweek break, 'di ba? So, masarap na Oo. nandito sa bahay. Tama, tama. At syempre itong month ng June, no? Daming nangyari, no? Diyan na Pride Month, no? Pride Month ngayong buwan ng June. Ano pa nga ba? Independence Day. Pinagdiwang din natin. Fiesta ng San Antonio. Happy Fiesta, Barangay San Antonio. Oo, Barangay San Antonio, Feast Day of San Antonio de Padua. Syempre, ang isang saint din na malapit sa Barangay San Antonio, si Saint Jose Maria Escriva, no? Ay nagdiriwang din ng kanyang kapistahan. At syempre, no, ang June ay buwan din ng mga tatay. Yan. So, tawag dito parang ako, yun. Tatay nga pala. Oo, it's your month. Yeah, so na-celebrate natin, no, ang Father's Day. Syempre kasama ang aking anak, no, ang aking uniko iho. At syempre, this brings us to our guest for today. Actually, kilala ito ng ating workforce sa Barangay San Antonio bilang ating sports consultant. He is a coach by profession. I've known this guy since college. Sa college yata ako, kung di ako nagkakamali. Dahil sa pakikipag-basketball ko sa Valle Verde. Magmula noon, no, we've never lost touch at nakita ko ang kanyang evolution, no, bilang hindi lang bilang isang tao kundi bilang isang ama. Miski yung mga anak niya maliliit pa lang, no, nakakarga ko pa ata noon eh. Pero ngayon kasing laki ko na. So again, without further ado, we'd like to welcome our special guest para sa ating Father's Day edition, my good friend, Coach Buboy Mata. Welcome to Kwentuhan Time, Coach Buboy. Muntik na ako magpalit ng damit kasi feeling ko dapat nasa court ako ngayon pero podcast pala tayo, no? So welcome, Coach. Thank you for having me, guys. It's a pleasure to be a guest on your podcast. Maraming salamat. Nanonood sa mga nakikinig, no, si Coach Buboy ay naka-hoodie. Sabi niya kasi sa kanyang mga napapanood na podcast, kadalasan ang mga guest or ang host ay naka-hoodie. Talagang inano ko to. Pinaghandaan ko. May presyo Ito, pa. May hoodie ako dito sa gilid. Pwede ko rin kunin. Joke lang. Para sa'yo lang yan. Pa ata yan eh. Pero Coach, Happy Father's Day. Happy Father's Day. Tinanggal ko na yung sticker. Happy Father's Day, Coach. Happy Father's Day din, pare. Okay. So, since Father's Day special, syempre masaya ako dahil dalawang father, no? Dalawang daddy ang makakausap ko ngayong Kwentuhan Time. So, sisimulan na ba natin? Okay. So, first question, ano ba yung top of mind, no, na karakteristik o katangian ng isang tatay? Lalagyan si Buboy. Buboy, ikaw sasagot. Well, so hindi ko alam kung si pare una sasagot o ako eh. Huwag ka na mahiya, ikaw ang bida dito. Ikaw talaga. Well, some characteristics of being a dad is siguro good example ka sa anak mo, di ba?
whether nasa labas kayo or nasa bahay. Kasi ikaw ang magiging parang role model niya eh. For example, pag nagda-drive ka, hindi ka pwedeng mainitin ang ulo or curse ka ng curse sa daan. Kasi mamaya pagkakalakihan niya, inisip niya tama yun. Kailangan din, kailangan maingat din tayo talaga sa mga ginagawa natin at sa mga sinasabi. Kasi talagang tayo mga dad talagang tinitingnan ng mga kids eh, di ba? Whether girl man yan or boy yung anak mo. Well, tinuro ko lang din sa anak ko pagka may sasakay sa kotse, mom niya or ate niya, pagbuksan niya ng pinto. Mga ganun lang ba, di ba? Simple things like that na, di ba? When they grow up, madadala nila, kumbaga, di ba? Pero coach, para sa kaalaman ba ng lahat, ilan ba anak mo? So, dalawa ang anak ko. One girl and one boy. My eldest is Mika. Graduated last year. Working na siya. So, dyan din sa Ortigas. And then one is Jacob. Yung lagi nakadikit sa akin. He's incoming grade 12. So, 5 years ng gap nila. So, at least dalawa. Happy na rin. Di ba? Dalawa lang? Hindi magpalaki, pero kaya. Dalawa lang, ha? Dalawa lang pare. Baka kasi may Official yan. Official and wala lang ano. At syempre, ang wife mo is si Tum, no? Si Tum, yan. Para sa kaalaman pa rin ng lahat, no? So, yan, bilis ang panahon, no? Meron ka na palang graduate, coach. Yeah, oo. Parang when we started lang 20 years ago, na magkakilala tayo, birthday parties lang ina-attenda natin. Birthday, halos lahat ni Mika yun. Children's party. Children's party. Tapos ngayon, graduate na. Ganun kabilis ang panahon talaga. Diba? At ang bunso mo, I believe magka-college na next year. Yeah, incoming grade 12, magka-college na siya. So gina-guide din natin kung anong talagang gusto niya sa kunin na kurso pag college. Nagtatanong-tanong din siya sa akin. So sabi ko sa kanya, he can follow yung course ng mom niya if yung gusto niya, which is IT. Tapos, kailangan din kasi pare, i-guide din sila eh. Kasi hindi pwedeng sabihin na baga, ibig ko sabihin pag nagtanong ba sa'yo Dad, ano bang gusto kong kunin na course pag college? Yeah. Siyempre, sasabihin mo, ano ba hilig mo? Pero hindi lang pwede doon na mag-stop yun di ba? Kasi times are changing, di ba? So, minsan nga tinanong ko sa kanya ano ba ang mo? Di ba, marami kang hobbies. Di ba, sabi ko, marami kang gustong gawin. So, sabi ko sa kanya, if ganyan ang gusto mo, syempre kailangan yung mapapasukan mo parang hindi high-paying job or makakaipon ka to fund yung mga ganun mo. Di ba? I-guide mo talaga So, hindi pwedeng, bahala ka. Ito, okay na yan. Di ba? Sa akin, ganun din. Ako, growing up, ang ano ko lang, I mean, nothing against my parents. Siyempre, ang sinasabi lang nila sa akin, kahit basta may diploma. Oo. Diba? Pare. So, sa akin naman, well, okay naman yun. Pero, syempre ngayon, sa anak ko rin, nandyan, pinag-uusapan na namin din ang careers. Kahit, walang masama Minsan nga, sinasabi ng iba, baka masyadong maaga. Pero siguro sa akin, kasi yung relationship naman ng mag-ama, hindi lang naman yan, parang yan din dapat na parang magkakaibigan lang. Hindi magkaibigan lang. Nagkikwentuhan. Yan. Ganito. Diba? Nagkikwentuhan lang tayo. Maybe it's not as serious muna. Diba? Kasi malayo pa nga naman. No? Pero at least nakikita ng bata yung relevance na pag-uusapan. Yeah, important yun yung communication. Whether father or daughter, father, son. Kasi
example, iba din na approach pagka daughter mo kausap mo eh, di ba? Ibig sabihin, iba approach, iba yung napapag-usapan nyo. Makeup. Like me, syempre, di ba, minsan magpapasama, di ba, yung mga ganun. Hindi naman makeup pinag-uusapan nyo. Ay, hindi. Si Tom yan. More on ano yan, pare? More on, Dad, pwede mo ba akong ihatid? Ganon. Okay. Di ba? Naniniguro lang ako ha. Baka mamaya Oo. kasi. Yeah. Tapos, papasama ko nyari sa ganyan. More on ano lang, mga pasama, pa-drive. Siyempre, kahit na, kasi siyempre, kahit na ngayon ng malalaki na yan, hindi naman katulad ng panahon natin yan na kahit walang cellphone nun or ano safe di ba? Di ba? Before, I remember nung nasa Don Bosco tayo, I was commuting from Quezon City to Makati. 12 or 13 years old ako, pare. Bus yan hindi aircon. Love bus. Hindi, love bus, high school na nga JD Transit pa nga, tsaka DM. Yung pula, pare. Yung pula yung bintana, yung lawanet. Pare, gano'n na katagal. Di ba? Pero, Coach, yan, nabanggit mo na may anak kang babae. Kasi ako, lalaki din ang akin. Oo. Paano yan yung sa panliligaw pag meron na ng ligaw? Sabi ko naman, dati ito ko lang dati may nagbigay ng rose dyan kasi co-ed yung school Itong anak ko naman, hindi ko maintindihan. Tinapon yung rose sa basurahan. Sabi ko, Mika, mali yun. Dapat, wag may, parang hindi naman maganda yan. Nag-effort yung tao sa'yo. Sabay, tinapon mo lang sa basurahan yung So, syempre, yung mga ganun din, explain mo rin paminsan-minsan di ba? Mga ganun. So, hindi naman ako against dyan sa may manligaw. Pero, syempre, kabantay ka rin, di ba? Ayaw mo naman mapunta yung... Di ba? Nakahanda ka ba, Coach, pag nadatnan mo, umiiyak dahil niloko? Oo. Mahirap na yun. Ako na lang siguro lokohin nila, wag nila yung anak ko. Tapos ano gagawin mo nga pag in case mangyari yun? Madatnan mo. Tumbong mo sa akin. Siguro papablatter muna namin sa barangay. Hindi, kidding aside. Siyempre, ano yan siguro part din ng pagdadalaga or pag di ba, maliligawan. At least, alam mo, maganda anak mo pag naliligawan, kabahan nga pag wala nang ligaw, di ba? Bagay. Di ba? Kabahan pag wala nang ligaw. Di ba? So, siguro ma-advise mo lang, di ba? Pag kaganyan, iba na mga panahon ngayon kasi hindi mo talaga mababantayan din di ba? May cellphone, may chat, di ba? Hindi katulad ng panahon namin nila pare telepono lang, tsaka beeper Landline. Yung easy call mo. Yung easy call. Ewan ko kung inabot nila yung easy call niya. Hindi, beeper. At least naabutan ko, beeper. Pocket bell pa yata yun, pare, Pocket bell. Di ba? Pocket bell. Ang mababasa mo lang message, call me. Di ba? Di ba? Tapos wala kang landline na mahanap. Oo. Di ba? Ganun lang alaki yung layo. Tapos yun, tatawag ka, ewan ko ba? Easy call yun di ba? O pocket bell Tapos iyan na may message mo. So, ganun lang. Yeah. Okay. Oo. Going back, syempre mahirap naman makita mo yung anak mong babae umiyak, masasaktan, di ba? Pero pagka ganun, syempre, aalamin mo rin kung bakit, di ba? Basta wag na sasaktan, ibang usapan yun, di ba? Wag yung mga yung physical or di ba?
Talaga magdidilim ang paningin natin nun, no? Oo, mahirap yun, pare, di ba? Lalo na pag babae anak ko. Kung lalaki, syempre, ayaw mo rin nasasaktan, di ba? Pero mas Iba-iba ba? iba pagka babae, mas Iba maingat. daughter. Yeah, iba daughter. Oo, mas maingat ka. Tulad ngayon, kaya tayo na bump off, nagpasundo. Tapos na rin yung meeting niya. Eh, naawa naman ako, baka mamaya mapasarap yung kwentuhan, humaba, magantay ng ano. Kaya salamat ah. Walang Sa mga problema. kababayan, yan ang ama. Di ba? Yan ang ama. Daddy duties Oo. first, bago At kwentuhan. talagang idadrop mo talaga lahat para sa iyo. Oo. Yan na yung yan na yung isang sagot sa katanungan ni Lalay kanina na Yeah. katangian ng isang ama. Yung Pinakita mo. availability. Yeah, no? The availability para sa family. Siguro ang isang nakuha ko din based sa mga na-share nyo, yung pagiging protective. I think that's Mhm. very normal, no, for a dad, no, to be protective. Oo. Although syempre ako nagigilty rin ako at times, no. Hindi naman sikreto na ang aking anak ay hindi ko kasama. So minsan syempre nagigilty rin ako na may mga ilang pagkakataon, no, or milestone siguro sa kanyang buhay na wala ako. Pero I think the major milestones naman, no, yeah. So presence wise, ako always ko sinasabi hindi na naman ako perfect na ama. No? Pero I'm happy that through the years nakabuild rin naman ako ng relationship with my son. And I think that's very important. Yeah. Yes, pare, may I add, no? Tama naman yung sinabi mo. Basta you give them your time, na magkasama kayo, makapag-bond kayo, special occasions, nandun ka. Ano na yun, matatandaan nila yun, pare. Let's say, di ba, mayroon silang event sa school, nandun ka, malaking bagay na yun sa kanila. No? Kasi bigyan mo na sila ng oras. Yeah, siguro naiisip ko rin, hindi naman sa meron tayong tinutumbok, pero minsan, pag gano'n ang pakiramdam ko, naiisip ko, may iba nga na alam ko kasama na nila sa isang bahay, pero hindi pa rin nabibigyan yung presence is not yet, hindi optimized. So sabi ko, hindi naman sa kinukonsinti ko rin I'm not condoning this kind of setup. Pero siguro, para lang din medyo, hindi naman din ako ma-feel bad bilang isang daddy, no? Ay, sabi ko, at least kami, di ba? May consistency. Oo. True. The importance of making it sure na pag nag-spend kayo ng time, no, with your kids, quality time talaga, 'di ba? Naman yan. Oo naman. Ako, i-add ko lang, hindi naman kailangan na laging, quality time na, let's say, laro kayo ng, sample, basketball or any sport na paddleball or pickleball, kahit mag-walking lang kayo dalawa, ganun. Okay na yun. Kwentuhan lang kayo. Hindi pa magastos. Kaya ka pa unahin ng pickleball, ikaw na. Pero sa ganun lang, okay na yun eh, di ba? Yeah. So yan, speaking of of quality time, so coach na mention mo nga yung you share hobbies with your kids. Siguro just to share isa sa mga naging siguro hobbies namin with my dad was, kasi lahat kami babae. Can you just imagine the frustration of my papa na wala siyang anak na lalaki, and we're 5 girls. Boring, di ba? Boring. No? So, kung iisipin, paano naman siya mag-spend time? Halatang naghabol ng lalaki, no? Halatang naghabol. Oo, naghabol. Pero wala pa rin, no? So, can you just imagine, ako yung bunso. Actually, iniisip niya na siguro, balato na sana. Ako yung bunso. No? So, sobrang siyang excited na magkakaroon siya ng pang-5 anak. Akala niya, lalaki na, bumili siya ng basketball. No? So, out of frustration, ay babae pa rin. Manifesting na siya. Manifesting na si Erpan. Binenta niya yung bola. No? So, can you just imagine yung struggle ng papa ko kung paano siya magbabond with us.
So yun nangyari, since mahilig nga siya sa basketball, so kami magkakapatid, pag nanonood kami ng cartoons o kaya ng family computer, pagpapasok na yung tatay ko sa bahay, manonood na yun ng TV, wala. Wala nang dapat pumalag kasi manonood na siya ng PBA. PBA. Yan, so ayun yung naging bonding time namin na, hindi kami makakapag-basketball, so manonood na lang kami ng PBA together. All Filipino Cup. Yeah. Oo. Ayan na. Yeah, yeah. No? So, Yan. yun, to me, it's a Panahon nila memorable yun. Panahon nila experience. yun. Jaworski. Jaworski. Oo. Tsaka Ginebra. proud ang tatay ko nun kasi nakalaro niya si Jaworski in person. Oh, Oh, di ba? okay na yun. Yun. Uuso na IG nun, tsaka sikat AirPods mo nun. Correct. Tapos alam mo yung maikli pa yung shorts nila nun? Oo. Meron siyang picture with Jawo na naglaro sila, di ba? So yung mga ganong bagay, the creativity to spend time with your kids, regardless kung lalaki yan or babae silang lahat, yung availability to be with the kids. Boy, the Bicol Express, sinabi. Si si Yoyi Villamin ata. Bicolano Superman yun. Sino? Si Gonzalgo, pare? Dante, yun. Dante Gonzalgo. Yun yan. Ayan. So, since sa pag-uusapan nga natin, yung mga usual na relations with ng dads and ng kids, gusto ko lang malaman, ano ba yung mga pet peeves ng mga tatay? Ano yung what get into your nerves? Ano yung kinakainis nyo? Ako, siguro, pag sinabi mong ako 4 o'clock aalis na tayo. Sasabihin mo, ano ka na? Gear up ka na, mga 3, gano'n. Aba, petiks pa. Alam mo tapos pag malapit na, tsaka magmamadali. Yan, yung mga ganun ba? Yung mga ganun lang, di ba? Tapos may maiiwan, ano? Oo, yan! Tapos, nakaalis na. Nakaalis na. O kaya, di ba, kasi building kami. Kunya, sa B3 ka na. May nakalimutan. Ano may ganun? Matagal yung elevator. Yan, yung mga ganun. Mga ganun lang naman, di ba? Mukhang pinaririnig mo dyan, Nagtago. No, pero I think that's very relatable, Coach. Kasi kahit yung mga brother-in-law ko, ayaw din nila ng ganun. Na parang sabihin mo na, alis tayo ng 4, pero tingnan mo, by 4, hindi pa nakakaalis. So I think that's a very valid pet peeve ng daddy. Hindi lang. Siguro, lang din, nasanay lang din sa na gano'n, di ba? Kasi, daddy, kukuha pa na magdadrive pa ng auto, kukuha pa ng di ba? Kaya kailangan inoorasan di ba? Sila lang naman sasakay, di ba? Kaya di ba? Kaya sinasabi mong, sige na, hirap na kayo, di ba? Ang malupit pa nun, lakad pa nila yon. Buti sana lakad, di ba? Di ba? Di ba? Mindset mo, di ba? Lakad nila, di ba? Sabi, petiks Sa akin, well, mahaba pasensya ko na although syempre napapansin ko yung mga ganyan, pero alam mo minsan siguro bilang tatay, bilang kuya, bilang tumatay yung tatay din sa aking mga kapatid dahil syempre my dad passed away how many years ago, no? 7, 8 years ago. So siguro although may mga ganyan, minsan hayaan ko na lang kaysa ma-stress ako, no? Although minsan guilty rin ako na ako naman yung late. 'Di ba? Kaya nangyayari din yan. So minsan kahit pa sabi mong anong oras, hindi kahit sabi mong bista ako, nauna na ako mag-BS, hindi na rin para mangarag din ako na, oy, tara na. Topic tayo. Parang sa akin, matraffic tayo, bahala kayo. Basta ako bista. Sa payan. Siyempre, yung sinabi mo, pag na-traffic, hindi mo na kasalanan. Wala sisihan, Wala sisihan. Oo, dahil sinabi mo na umalis kayo .
Oo, tsaka siguro nakikita ko rin naman ngayon sa yung bagong panahon ng mga tatay. Parang mas pasensyoso na rin. Marami na rin pasensyoso kumpara nung panahon ng mga tatay natin. Oo, Oo, oo. oo. Airpods ko nun, high blood eh. Oo, talagang uso yung yung may sigawan sa bahay. I think normal 'yon nung Hmm. araw, 'di ba? Na whether yung sigaw na paggalit, sigaw na may kailangan ng pakuha, akala mo may magnanakaw na, 'di ba? Oo, yung ganun. So, Oo. nakikita ko siguro pagbabago din ng maaring kultura, ugali rin ng tao. Siguro yung nag-shift din. So, nakikita natin na Oo. hindi na siya part ng daily lives ng isang isang tahanan. Well, totoo yan. Yung sinabi mo. Mm. Yung example, my dad before, yun nga yung sabi, sigaw. Di ba? Whether utos or galit. Oo. So, medyo, nung ako taper down, pansin Yeah. ko sa dalawang kids ko, mas sila yung pasensyoso. Mhm. Parehas. Yeah. So, mas kalmado. May word pa sila eh. Nagbabago talaga panahon. Aba, Yun lang yun. Oo. ah, term pa nila pare, chill dad, chill. May ganun eh, no? Oo. Chill out. So Eh, ikaw matatawa ka na lang. Oo nga naman. 'Di ba? miski parenting di ba na iba din. I mean, nakita naman natin na hindi mo na ma-apply din lahat ng naituro or lahat ng nakagisnan mo from your folks, from your dad, from your mother, for example. Hindi na lahat although syempre meron pa rin, may core pa rin ng values na ma-apply pa rin natin sa ating mga anak. Oo. Yeah, oo. Ito, example lang din. 'Di ba, before pag nagtanong ka sa parents mo or lolo mo, in general, sabihin, yari may tinanong ka, bawal yan, ganun. Hindi naman sinabi kung bakit bawal or bakit ano. Yun lang, di ba? Ah, So, ikaw naman, bakit bawal? Ngayon, di mo na pwedeng sabihin yan, pare. Kaya pag sinabi mong, let's say, di ba, Dad, ba't hindi tayo doon tumawid? Di ba? Hindi dyan ang tawiran dito sa pedestrian. Di ba? Yung mga ganun ba, di ba? Kaya mm, explain mo na rin sa kanila eh, bakit bawal? Bakit ano, di ba? Hindi pwede sabihin na, hindi, bawal yan, hindi ganun. Mamaya may mapagtanungan na ugag yan, di ba? O hindi mo sinagot sa iba nagtanong, di ba? Di patayin na, di ba? Nagkandaloko-loko na, di ba? tapos mali yung naituro. Yun nga sinasabi ko. Kaya, payo ko lang in general, kung may tinanong sa'yo, anak mo, di ba? Kung alam mo naman yung sagot, sagutin mo na ng maayos, explain ka mo ng mabuti, di ba? Kung hindi mo man alam yung sagot, itanong mo sa asawa mo, baka siya, di ba? Ah, Di ba? Hirap yun eh, di ba? Go to our second segment na siguro gawin naman nating heart to heart, no? Yan. So, um, so yung tanong ko lang is, Coach, no, Kap, meron bang turning point, no, in your life na talagang nasabi niyo sa sarili niyo, tatay na talaga ako? Oo naman. Oo naman. Meron. Like in what way? Actually ako medyo, well, ewan ko kung sa standards ko, medyo late na. Pero 32 ako eh. Nung naging ama, no? Ganap na ama. Sa totoo lang, akala ko habang buhay akong binata. Mhm. Oh, yung hindi naman sa Bachelor. hindi naman sa yun ang pinangarap ko, no? Pero kasi siguro yun din yung kinalakihan ko, 'di ba? Hindi rin naman ako santo growing up, no? So mas maraming good time actually sa panahon ko, lalo na yung kabataan ko, college, high school, college, then post-college, 'di ba, na buhay ko. So hindi ko rin akalain, no? And
siguro nung nakuha ko yung balita na ako ay tatay na, parang siguro part of me, siguro may bumulong din sa akin eh. Siguro sariling ko konsensya na it's about time. Siguro parang ganon, 'di ba? Na it's about time. Kasi iba yung circumstances ko eh. 'Di ba? Hindi ako kasal, 'di ba? Hindi wala I wasn't really seeing someone exclusively, I mean mga ganon. So talagang uh, iba rin yung nangyari no na yung dawning on you, 'di ba? Na ewan ko, alam ko yung mga nakikinig diyan, nanonood sa atin eh. Siguro nagigets din nila ako na when I say na yun nga parang hindi naman siya parang binulaga ako, pero siguro at 32 years old at that time, considering yung buhay ko din noon na talagang wala eh, puros good time eh, 'di ba? Good time talaga ako noon eh. So nung sinabi sa akin, well, ayos, 'di ba? Daddy na ako, 'di ba? Oo. Actually, ang nanay ko nung sinabi ko sa kanya, naiyak naman siya. No, siya ang naiyak. Nung syempre sinabi ko, no, at that I'm going to be a dad or I'm a dad already. Uh, I remember sinabi pa nga niya, ba naman yan, ngayon ka pa sumablay? Parang gano'n, oo. Pero sabi ko, hindi. Sabi ko, ma, hindi. Ibinigay na to sa akin, sabi ko. Kasi baka kung hindi rin nangyari ito sa akin, baka hindi rin ako, baka hindi, baliko pa rin. I mean, hindi nagkaroon ng direksyon, no, ang aking buhay, no. So, ang tatay ko, wala, cool. Pero happy yun, pare. Happy yun. Walang Oo. Walang ibang sinabi tatay ko. Basta sabi ko, dad, ganyan. Sabi, inabot yung kamay. Ayun na. Thank you. Yeah. So, yun yung siguro sa akin, no, na parang, pero yung lukso ng dugo, kasi parang hindi, diba, nung nakita ko yung anak ko, kaliit-liit, diba, yung sinasabi nga nila, lukso ng dugo. Siguro, hindi naman sa nagiging kontrapelo ako sa mga nagsasabi about lukso ng dugo. Pero siguro sa akin, kung gusto mo maramdaman yung lukso ng dugo, talaga mararamdaman mo. Pero syempre kung feeling parang hindi mo siya i-expect, yung hindi mo rin i-control, hindi mo i-manage ang expectation mo. Tingin ko yung lukso ng dugo is overrated siguro for me. Nothing against it, ha? Nothing against it. Yeah. Nililinaw ko Wala. Oo. pero, Tama. yeah. Siyempre, nung nakita ko yung, sabi nga ng nanay ko, nung pinakita ko yung picture, wala, piyesa nyo ito. Sabi niya gano'n, nung nakita niyo yung picture ni Leon, na isang goal pa lang, sabi niya, wala, piyesa nyo to. Oo. Yeah. Yes, Ikaw, Coach, boy. ikaw naman. Yeah, when 30 years old, Mika was born. 30 years old ako noon eh. So Mika was born. So firstborn, tapos babae. Lahat kami sa mata, pati sa mga isa lang babae, yung pamangkin ko, yung sa brother ko. So nung si Mika pinanganak, so syempre, 'di ba? Second na girl sa family, so tuwan-tuwa kami. So at that time naman, syempre, overwhelmed ka na yung babae. So parang, tuwa nandiyan na si Mika, di ba, ganon. Syempre, firstborn, buhay pa dad ko noon. Nandiyan pa yung lola ko noon, buhay pa. So yung parang, may anak ka lang, alam mo yun, pero sobrang tuwa mo, pero yung dad ka na, ganon, di ba? Pero masarap, di ba, at that time, so all out support sa'yo, di ba, yung gano'n. Pero nung pinanganak si Jacob, doon na medyo, after 5 years, realize mo na, oops, teka, dalawa na to, di ba? Dalawa na to. So, syempre, di ba, parang, uy, ano na, ibang responsibilidad na to.
Yeah. That time nung pinanganak kasi si Mika, parang, alam mo to pare, di ba? Parang si Mika Oo. halos nakasalo lahat ng grasya eh. Alam mo yun, di ba? Oo, yeah. Galing Oo. naman yan. Neto ibig sabihin, buhay yung father-in-law ko, buhay yung daddy ko. Yeah. Kasi ako nung lumaki ako, wala na akong lolo eh. Lola's boy talaga ako eh. Lumaki ako sa lola ko sa Malate. Doon ako na-kinder. Oo, sa may, ano ba yun? Doon kami nakatira sa may Mabini. Alam mo yan, alam mo Grade yan. school, ano ko pa yun? Little Flower Kindergarten School. Oo. Nagpapahatid pa ako sa tito ko. Isang kanto lang naman yung gusto ko pa nakakotse. Pwede naman lakarin. So anyway, so medyo napaboran tayo nun eh. So, yun na nga, nung pinanganak si Jacob, ano ba, iba na, iba usapan na. Tsaka at that time pare, alam mo, di ba, humiwalay na kami nun eh, di ba? Dad passed away noong 2008. So we moved here. So parang kami na yung, solo na talaga kami. Di ba? So yun na talaga na, ano ka na talaga, parang ikaw na yung leader of the pack. Parang gano'n, ikaw na yung mahirap na masarap. Di ba? Mahirap. Ako may share lang ako, no? Dagdag ko lang. Ewan ko ikaw, ako kinikilig pa rin ako pagka tinatawag ako ng anak ko, Daddy. Oo. O kaya yung, alam mo yung, hindi niya alam na andun ako, tapos tatanungin niya, asan ang daddy ko? For some reason, yung kinikilig pa rin ako dun sa, yung thought na may tinatawag ka ng anak mo. Oo. Kahit hanggang ngayon, kunwari, tatawagin niya ako na, kunwari, hi dad. Diba? Parang kinikilig na. Hindi lang yung parang good morning. Kunwari, good morning. Pwede. Pareho na okay lang naman. Pero yung pag may good morning dad, wala. Talagang, yun siguro, like, yung sabi mo na, yung ganap. Yeah, oo. Pero yun yung constant reminder sa akin na, to yun. Oo. Lalo na pagka sinusundo ko dati nung maliit pa yan, kunyari hindi ka nakikita, tapos yung babakita, hindi mo siya nakikita, sisigaw yan, Dad! Yung kunwari, asan na yun? Dad! I'm here! Di ba yung gano'n? Di ba? Masarap nga yung feeling na gano'n. Ako hanggang ngayon kinikilig. I mean, anak ko 13 anyos na, pero yung kunwari na-overhear ko na, kunwari, tatawag sa akin yung driver. Tapos maririnig ko, is that my dad? Talagang, naririnig ko yun, talagang parang, talagang dad. So, yeah. Yan yung mga little things, moments, no? Moments. Oo, na I'm sure even the other dads, no, na nakikinig sa atin, parang mababaw pag inisip mo, pero di ba pag isipin nyo kung di na kayo, wala nang tumatawag sa inyo ng daddy. Oo naman. Iba. Oo. Yeah. It's not the same pag hindi mo anak. Diba? I mean, meron din naman tumatawag siya daddy for, hindi sugar daddy, Ngayon, nasasabihin ka sa Papa. Huwag niyo iba yun, pare. Ibang usapan na yan. Bawal. Yung mga inaanak mo, di ba? Minsan may joke din naman di ba? Na ba ng daddy, di ba? Ninong, daddy. Pero iba pa rin. Iba pa rin yung kung tayo nga, ganap na tatay, yung thought mo na yung ganap na anak mo ang tumawag sa'yo ng dad. Yeah. Bro, kahit ano edad nila, pag tinawag kang dad, sarap pa rin. Sarap. Kahit message lang, Dad, pick me up na. Okay na rin yun. Yeah. Kahit yung sa akin, I love you, Dad. Sarap yun. Diba? Damang-dama mo yun. Mahirap lang yung I love you, Dad, pag nasa Uniqlo kayo eh. Kaya nasa shoe store, I love you. Buti anak tapos, ko, hindi naman. Usapan lang. Hindi naman bill mo ko. Buti na lang ang anak ko naman ay hindi naman bill mo ko. So, pero yung pag nagpapakita naman siya ng appreciation, siyempre, I mean, not for anything, kahit di man bill mo ko ang anak ko, pero na-reward ko rin naman siya from time to time. No? Pag yung ramdam mo yung pag nag-thank you siya talaga. Thanks so much, Dad. Yeah. Kilig. Diba? Okay yun eh. Yeah. So,
Ako, well, Pero, hindi ko yes. alam, no, kung anong turning point sa life ng tatay ko. Pero I think siguro yung first nga na nagkaroon siya ng anak. I think that's very, I don't know, important Ah, for daddies. Kasi tatay ka na pag meron ka na rin talagang anak. 'Di ba? So siguro on his behalf, siguro feel na feel niyang daddy siya each time umaakyat siya ng stage. Pag alam mo yun, pag graduation, pag yan, recognition, oo. etc. Kasi it makes them proud. Pero it's a crowning glory for tatays na meron silang nalalagay ng medal or let's say yung sa diploma, etc. Ganyan, ganyan. Siguro just to share, no? Nakakatawa lang kasi syempre iba kakaiba yung apelido ko. Booster. No? So, one recognition day, Ah, nagtataka yung mga classmates ko. Ano kaya itsura ng tatay ni Lalay? Kasi nga, kakaiba yung apelido. No, so, meron sila nakitang foreigner. foreigner no? Kala May apam. nakita silang Kala foreigner apam. dun sa Ah, school. So, inassume na nila na ayun yung tatay ko. Tapos, pag akyat na ng stage, nagulat sila kasi ang itsura ng tatay ko, bigotilyo, Pinoy na Pinoy. No, so, mm. so yung gano'n na, may Local ah. bigote. 'Di ba? Naloko sila. Akala nila yung foreigner. Tapos yung nakakatawa pa, ito na. Pareho ng suot na t-shirt yung tatay ko at yung foreigner. Kalokohan talaga yun, no? So yung The odds, ha? The jacket, odds. dark blue na may print. So, yun, no? So, I think, yun na nga, whatever the experience, whatever the circumstance, being a dad makes you proud. No? 'Di ba? Do you agree? No? Kahit yung maliliit Oo na naman. bagay, milestones, etc. Oo naman. Oo naman. Ako nga, Yeah. nai-excite ako kasi ito, nagsimula na pasukan ng anak ko eh. Ah, itong first, I think within the first month ng school nila, akit siyang stage kasi first honor siya last year eh. So ngayon i-award yun. So Nice. Oy, congrats, ha? Congrats. Congratulations. looking forward Mm. na ako dun sa araw na iyon. Sorry, coach. Yes. May Hindi, tama yun. Yung umaakit ng stage, tama yun. Ano, milestone yan. yeah. Ako, napapatawag ng principal's office yung daddy ko eh. Milestone din 'yan pag napatawag. Kahit naman daddy ko, napatawag. Oo. Pero pagkatapos naman nung kakain kami sa labas para wala nangyari, ayos na din. Yeah. Saka talagang, Bonding na rin. sorry. Di ba? Pag Oo. sorry. Di ba? Okay. Yo. Ngayon, Yung dalawa araw, pag tayo. pinagalitan ka, pakinggan mo lang eh. Pakinggan mo Ayun. lang, sisermonan ka. Pero pagkatapos nun, wala na yun. Diba? Hahaba yun. Hahaba yun pag nangatwirang ka. Oo, huwag ka na mga twiran. Tapos yun, pagka na-absorb mo na lahat yun, ala na, yun na yung sarap, kakain kayo. Diba? Oo. Kaya, pwede mo na hiritan ng konti-konti yun. Wala, proven yan. Yeah. Ayun ang gusto ko sa daddies kasi mabilis sila maka-move on. No? Oh. Parang paalalahanan kanila. Tapos, wala na, okay na yun. Kaya nakakatakot lang. Oo. Nakakatakot lang magalit din, syempre. Pero, Mm-mm. yeah. I think hindi lang naman daddies. I mean, in fairness naman to the moms. I think may diskarte rin naman talaga. Yeah. Tip ko sa mga bata ngayon, no? Mga nakakausap ko rin, no? Yan, mga nakikinig. Diba? Let's not argue anymore with parents. Diba? I mean, yeah, minsan some parents may think that we are always right. No? Pero kasama sa parenting yun eh. Diba? At kasama rin sa role natin bilang anak eh. Na makinig Oo. mga magulang, especially sa formative years. I mean, Yeah. minsan nga, pag sinabi nga, syempre, mag-intindihan na lang tayo pag talagang mga medyo in their 20s na, no? Iba na talaga ang tigas na ng ulo niyan. Syempre, iba na may paninindigan na yan, mga ganyan sa ganyang edad. Pero, yung formative years, di ba, boy? I think you agree with me, no? Oo. Pag yung sa formative years, siguro, in your teens, sumakay ka na lang. Diba? Sumakay ka na lang. Kaya nga tinawag na magulang eh. Diba? Ang mga magulang. Diba? Kasi, Then, sa may amin, gulang talaga. totoo yun. Oo.
Ako, nakikinig din ako sa kanila pag may sinasabi din sila. Hindi naman Yeah. pwedeng hindi, di ba? Pero Ayan. end of the day, meron ka ring time na ipuput mo rin yung foot down. Muna. Hindi Yeah. ako ang ama. Diba? Listen to your dad. Pero, yun nga, sa panahon ngayon, yung bago, diba? Yun nga, yung sinabi ni Buboy, na nakikinig ka rin. I think yan yung new age parenting na Yeah. dinidinig mo rin naman sila. No? But Oo. then, end of the day, hindi pa rin kailangan mawala ang gabay, no? Yung guidance ng isang magulang. I-balance it out talaga. Need to Yeah. balance it talaga. Yun ang ano nun. Yun yung key. Ngayon naman, definitely, di ba, no, sa isang pamilya, meron naman talagang challenges, no? May mga difficulties, no? May setbacks. Ano yung mga na-experience nyo, no, in family life, and how did you overcome that? Or paano kayo at least nag-cope, no, when it comes to those challenges? Well, siguro sa akin, no, how I wish I would have given my son a complete family, no, hindi broken home or broken family. Pero yeah, siguro sa akin yung challenge ko lalo before yung meron akong takot na baka hindi ko na makita anak ko. Iba sitwasyon ko no, syempre. I was walking on eggshells also. Kaya parang di ko rin masabi na, di ba, ngayon kasama ko anak ko, bukas makalawa, hindi ko alam kung mapapahiram naman sa akin, no? Pero I'm thankful, no, sa nanay ng aking anak, no, na through the years, no, yung co-parenting naman namin has been there. It wasn't a walk in the park also, no. May pagkakataon din naman na nag-argue din kami yung sa mga pangangailangan ng aking anak, no. At syempre, 'di ba, parang natatakot ka rin, di ba, kasi parang baka magalit, alam mo yung mga ganun, or baka mamaya I might step on her toes or what. But then siguro yun nga, mahaba din ng pasensya, no, at pag-unawa na kailangan, lalo na sa mga nakikinig na siguro similar no sa aking sitwasyon. Before may uncertainty rin I mean, even sabi ko nga, yung ultimo yung iniisip ko noon, mapapag-aral ko kaya itong anak ko, 'di ba? Kasi alam mo nga ako, lumaki ako good time di ba? Ang aking nasusustento ako yung pag-good time ko, yung pag-enjoy ko, pagiging binata ako. Pero hindi ko naranasan na yung talagang I'm actually sending someone to school, 'di ba? I'm actually syempre nung growing up, ang anak ko nagpo-formula milk, 'di ba? Ako masusustentohan ko kaya ito, mga pangangailangan niya na ito. Lahat ito despite me having a business naman of my own. Ngayon, nasa lingkod bayan na rin ako noon. So at least may sweldo naman ako, 'di ba? Paano? Pero yan ang siguro challenge na noon takot talaga ako kung makikita ko ang anak ko. Thank you for sharing. Well, for me, no, nung nag-solo kami, biggest challenge yan sa amin. Nung kaming apat na lang. Kasi, di ba, pare, before we were living in my in-laws, di ba, kahit separate kami, andin ka na sa in-laws mo Di ba? Parang may, di ba? O parang hindi mo hindi mo iisipin yung mga di ba? Di ba? So, nung nag-solo kami, syempre, di ba, although working naman si Mrs., syempre, anxiety din yun nung una di ba? Paano ba kayo mabubuhay? Maliliit pa yung anak mo di ba? Turned out, eventually, kinaya naman. So, yun yung nun. Fear mo nun, hindi mo ma-provide sa kanila yung needs nila, di ba? Oo. Yung kunyari. Pareho tayo. Yan yung hindi mo sila mapaaral. Oo. Siyempre, di ba, yung parents mo, pinag-aral ka sa private school, di ba? Di ba pare? Di ba? Sabihin, bilin sa akin lang ng dad ko, kahit anong mangyari, basta, pag-aralin mo na maayos yung mga invest in education.
O tuition, di ba? Ah, So, nung nag-aaral ka, akala mo, nung ikaw ang pinaaral ng parents mo, akala mo, madali lang yung tuition. No, ikaw na nagpapaaral. galit ka pa Nakaka-joke. pagka Hindi mo lang. galit ka pa pag pinagalitan ka na may bagsak ka. Oo, Diba? yun ganun yung grade mo, pare. Nakasabit. Nakasabit. Tapos galit ka pa. Ito namang Oo. nanay ko, tatay ko, hindi ako maintindihan, no? Oh, siya kaya gumawa assignment ko, di ba? Oo. So yun, isa sa mga ano yun, anxiety, yung ano, not able to provide for your kids. Siyempre, di ba, dasal lang, tulong ka lang kayo mag-asawa, makakaraos din, di ba? Yeah. Totoo naman. So yun, di ba? Yeah. Parang mairaraos din, di ba, pare? Totoo naman yan. End of the day, End of the day. mahirapos. Yeah. Tapos, looking back, sasabihin mo, paano kaya ako napag-graduate doon? Di ba? like yung daughter ko, graduate na, di ba? Siguro if I may share also, no, yung mga challenges also in our family. I think health, no, sickness, death Yeah. in the family is really a big challenge, no. So when it happened sa amin, nung nagkasakit yung tatay ko, na stroke siya. Ang tagal niyang nag-last ha, siguro mga, I don't know, 10 years. You just imagine that, 10 years. So yung nanay ko is working and she makes it a point na naalagaan niya yung tatay ko. Ganon, no? So syempre merong fear na kailan kaya siya kukunin ni Lord, no? I mean, it's something that you anticipate. Pero doon ko na-realize na at the deathbed of my dad, kahit merong ganong greatest fear of death, doon niya na-realize na the gift of the family is also the greatest. I think it strengthened us, no, as a family, yung mga ganitong challenges. And I'm sure sa lahat ng mga viewers natin, mga listeners natin, wala naman talagang perfect family eh. Lahat tayo, Wala. we're not spared from challenges, no, from difficulties. Wala. And Diba? itong Wala mga talaga. problems na to, it just makes us stronger. Kahit yung aking career ngayon sa public service, minsan naiisip ko rin paano ko babalansehin eh. No? Kasi alam ko rin, minsan hindi ako mayayaya ng anak ko sa isang iglap. No? So, pero awa ng Diyos, nararaos pa rin. No? Despite the busy schedule, diba? Basta't maayos lang din ang aming koordinasyon ng aking anak, nagagawa ng paraan. Ganda ng kwentuhan, no? Pero pasalamat na lang din ako sa ating sponsor for this episode, no? Ang XC's Kitchen. Ayan. Ako, bihira ako kumain ng karne. No? Pero since pinadala nila ako nitong beef tripe, na parang caldereta style, napakasarap. Pwedeng papakihan, pwedeng ulamin. XC's Kitchen on Facebook. Para sa mga order. So, XC's Kitchen, thank you very much sa suporta sa Kwentuhan Time. Alright. So, napakasarap ng kinakain, napakasarap ng kwentuhan. Ngayon, mas papasarapin pa natin dahil Father's Day special. Coach Buboy, baka naman meron kang dad joke dyan. Dad joke. So may Ang dad joke, disclaimer ang dad joke, talagang naturally, corny siya. Yes. Talagang matatawa ka lang dahil unang-una tatay mo nagsabi o tatay nagsabi. Pangalawa, matatawa ka na lang sa kakornihan. Yes. Okay. Thank you for the disclaimer. Okay. So, Coach Buboy, ano ang inihanda mong dad joke para sa amin? Actually, si Jacob ang kaano ko dito, math problem. Okay, math problem. Patay. Kailangan ko ba ng calculator dito? Hindi. Masking kayo mapapaisip kayo rin dito. So anyway. Sige. So, nagano kami ni Jacob, sabi niya, Dad, ano ba in total ang mas marami? In total, kumbaga, mas malaki. Addition ba or multiplication?
So, sabi ko, Multiplication. ikaw, multiplication. Sabi ko, ako, addition. Okay. Addition. Bakit? Sige. Saan natin? 3 times 3. 9. 9. 3 plus 3. 6. 6. 6. Lamang ang multiplication. Tama, 9 eh. Four. 6. Sige, ito. 2 times 2. 4. 2 plus 2. 4. 4. Tabla. Yeah. Tabla, di ba? Ito na. 1 times 1. 1. 1. 1 plus 1. 2. Mas na, no? Oh, hindi mo mas naman, no? Di ba? May natawa rito para may mga... Oh, di ba? Giba si Jacob nun. Ayaw pa maniwala. O sige, sabi ko, 1 times 0. 0. 0. Oh. Di ba? 1 plus 0. Wala na. Panalo na talaga ang daddy. Pwede, di ba? Pwede. Okay na yan. Magaling ka talaga. Coach. Oo. Dali na yan. Dali. Oo. Sige. Tingin ko yun na yun. Wala na makakatalo to sa dad joke. Oo, na yun. wala na. Ayan. Wala na. Yan. Thank you sa dad joke, Coach Buboy. Now we go to the takeaways of our kwento time. Pwede rin naman may additional dad joke. Walang problema, no? Malay mo, takeaway din natin yung Hindi na. isa pang dad joke. Tingin ko ipastok mo na lang to. Ipastok mo. Hindi. So, doon muna tayo sa sa message mo, Coach, para sa mga daddies or let's say mga tips, para sa mga super tatay. Sige, sa lahat ng tatay, feeling tatay, di ba? Sa magiging tatay, at hindi alam kung siya talaga yung tatay. Okay. So, make the most out of it lang with your kids, di ba? Life is short, di ba? Spend most of the time with them if you can, di ba? Especially yung mga moments na, di ba? Either a game, a play, di ba? Recital, di ba? Graduation. Yun ang mga matatandaan nila eh. So, diba? Make the most out of it lang. Diba? Your time with them. Yun lang talaga pinaka-importante para sa akin. Yung time. Diba? Time with your kids. Kasi pagkalaki niyan, wala na eh. Diba? May sariling buhay na yan eh. Pwede Diba? na yan. Oo, meron na talaga. Oo. Wala na. Hindi, ikaw na ihahatid niyan. Tapos, That's true. imik na yan or ano. So, yun lang talaga. Wala. Hindi, kaya naman din, boy, I mean, nung pinag-iisipan namin ng i-guest for a Father's Day special, no, sa Kwentuhan Time. Pwede namang dalubhasa o kaya yung mga talagang pwedeng psychologist, mga ganyan, di ba? Pero we wanted the episode to be as real and genuine as possible. At nakikita namin sa iyo yan, no? Ako knowing you for 20 or so years, no, na iba ang pagiging genuine mo bilang isang ama. At dahil dyan, congratulations sa iyo. Oo, congrats sa iyo, pare. Wala namang perfect eh, di ba? Yeah. Walang perfect, pero syempre, we make the most out of it na lang, di ba? Yun na lang talaga. At mahalaga pa rin na yung naandyan ka. Yung naandyan ka para sa kanila. Yeah, importante yun. Kap Raymond, how about you? Marami akong, sa sobrang exposed ko, no, sa society,
sabi ko nga, nakikita ko rin yung mga pagkakataon na, yun, nabanggit ko nga kanina, di ba? Kompleto na nga, buo nga pamilya nila, pero yet hindi pa rin nabibigyan ng, yung presensya, di ba? Hindi optimized, no? Minsan naman, ah, hiwalay na nga yung magulang, yung nanay, open naman na, oh, you spend time with your son. Diba? Yung tatay naman ang hindi pa rin makagawa ng, ng oras, no? Kaya naintindihan ko yung sinabi ni Buboy. Samantalahin natin yung pagkakataon na gusto pa nila tayo kasama. Mhm. No, dahil bilang mga magulang, no, siguro isa yan sa siguro tinanim ko na rin sa isip ko no. Na darating ang panahon na hindi naman sa ayaw nila tayong kasama, no. Pero Tama. may ang mga anak natin magkakaroon yan ng sariling buhay. At Yun. kailangan nating tanggapin na they will make decisions for themselves whether they choose to work abroad, di ba, far away from you. For example, kami, we come from a family of entrepreneurs, no? May negosyo, di ba? Ako lang naman lingkod bayan sa amin no? At awan ng Diyos, wala rin gustong magmana, di ba? Pero, di ba, ngayon pa lang tinatanggap ko na kung ano man ang family business namin, hindi magtatrabaho dyan, anak ko. Di ba? Ganun ko i-manage na lang expectations ko. So, kailangan sulitin na lang natin sila ngayon, 'di ba? Dahil darating ang panahon na meron na silang sariling buhay at hindi natin pwedeng ipilit ang mga sarili natin bilang magulang sa kanilang buhay. Well said. I feel so honored dahil syempre ang guest natin ngayon, sabi mo nga, Kap Raymond, is very authentic, no? Very genuine. Genuine 'yan. Oo. And syempre, I'm also honored to have you as my podcast partner dahil you're also a dad. 'Di ba? So, dahil nga Father's Day special ngayon, meron din tayong special guest na inimbitahan for today's podcast para magbigay ng kanyang special message. O, abangan nyo At ang tagal. Naiinig na yan na, pet peeve. Ayun. Ayan! So, okay. Teka lang, parang kilala ko yan Akala ko si Lewis Hamilton. Okay. So, dahil nga Father's Day special ang ating podcast for this episode, we have a special guest, none other than, no? Jacob Mata to give a special message para kay Coach Buboy. Way to go, Jacob! You know? Yeah, Dad, ko having fun right now dyan sa labas. Ginagawa mo yung podcast mo. Secret lang to pero gusto lang sabihin sa'yo na mahal kita and you're an important person to me sa life. Alam ko nag-aaway tayo minsan, wala lang yan. Pero alam mo yun, kahit araw-araw tayo minsan nag-disagreements, nag-aaway, nagsisigawan, mahal pa rin kita. Alam ko rin, mahal pa rin. You still love me and gusto lang sabihin sa'yo, appreciate lang kita kahit ano nangyayari. Ginaguide mo ako kahit, alam mo, I'm growing up. I know, di mo talaga kaya matingnan You can't really, stand it na I'm growing up. And alam ko, kahit, you still see me as a kid, kahit I'm very old na Pero, I'll be there to fulfill your promises. And, please don't come umiyak right now. Hope nakikita mo na medyo I'm maturing slowly. And ginagawa ko yung ginagawa mo dati as mga responsibilities mo para di ka mahirapan. So, taking it off your back. And I know we're getting older na. Alam ko naman sinasabi mo na time's limited. Pero we just want to have fun and enjoy. So, sana ma-appreciate mo ang message ko and makita mo na makabuti, you raised me good. Yan. Wow. Thank you, Jacob. Thank you. Thank you naman. Oh, wag ka muna. Thanks, Jacob. Appreciate it. Thanks. Parang ako yung naluha. Yeah. Yun. Di ba? Yeah. Okay, add ko lang Di ba?
the hardest part of being a dad is realizing, di ba? You're raising the ones you can't live without, but you can't live without to live without you, di ba? Ah, Totoo yan. Totoo O yan. yan, di ba? Tama Some yun. point in time, wala na rin sila sa iyo, di ba? Mm-mm. Ah, Mumuhay Kaya nga, sila. Kaya, ako nga, dagdag ko nga lang ito no? Imagine, ito, simpleng notebook galing sa anak ko. No? Pero hanggang ngayon, yung first page, hindi ko inaabot. oo. Mm-mm. Yan, to Daddy, I thought of you. Love, Leon. Diba? Oo. Heartfelt. Kahit ubos na yung pages nito, hindi matatapon. So, Coach Buboy, it's our first time to do this in our podcast. So, mag-fast talk tayo. Okay, ikaw lang ang sasagot ha. Walang coaching. Okay, Coach. Kahit Lights on coach or siya. lights off? Lights on. Okay. Early bird or night owl? Night owl. Same. Kaya minsan, kahit gabi na, nagre-re-engineer pa siya ng paddle. Okay. Beer or hard? Both. Oh, agree. Siyempre, masarap yung single Pareho malt. masarap. Alam ni Barry yun. Oo. Pareho masarap. So, anong favorite mo ba? brand? Pilsen, oo. Oo. Pilsen. SMB. Samahang Pilsen. walang katulad. Yan. Mm. Manual o automatic? Manual. Manual. Okay, so driver seat o passenger Oh, seat? more fun on stick. Ha? Power steering. Power steering ang manual. Power steering. Oh, power steering. Okay, so manual. Manual ang sasakyan. Driver seat o passenger Oh. seat? Driver. Okay, so kahit papuntang Baguio, Oo, kayang-kaya. snacks talaga. Iba talaga ang driver ni Jacob. Masipag. Sweet lover. Sweet lover yan. Oo. Okay, next. Basketball o pickleball? Nako, mahirap yan. Tigil na to. Tigil na. Yan ang mahirap. Basketball or pickleball? Ako, parang hard place in a rock tayo dyan. Pwede ba no comment? Nakataya profession. Pwede naman both. Ikaw naman, no? Oh, sige, na both, nga both. ang sinagot mo kanina. So, basketball or pickleball? Both. Oh. Both. Okay, Mm. both. One last. What is your favorite role to play? Coach or dad? Siyempre, dad. Of Dad course. talaga. Dad Oo. talaga. Dad. Dad talaga. Diba? Yeah. Dad talaga. Ano yun? Non-negotiable yun. Yes. Oh. Best experience in the world. Oh, best experience ever. Walang Dad. katulad. Yan. Oh. Kim, may pera ka, wala. Pag tinawag kang dad, dad ka pa rin. Yun ang Ah. titulo mo, di ba? Yes. Yes. Wala expiry yun. Oo, wala. Forever yun, di ba? Walang retirement, di ba? Wala. Wala. Oh, yeah. Okay. So, that's the end, no, of our kwentuhan time. Pwede ba mag-shoutout dito? Of course. Of course. Shout out to my wife, to my daughter Mika, and kay Jacob, and my mom sa Bacolod, and my brother sa LA and family. And dyan sa BSA Pickleball Club natin, di ba? Monday, Tuesday. And sa Team ADs, nandun Bosco Makati, and then Tanbay Juniors Friday Club sa Aquinas, and also sa lahat ng taga BSA. And to you guys, maraming salamat kay Boss Cap Raymond and Tulalay. Thank you for having me. Yan. So, boy, maraming salamat. Thank you. Yeah. Jacob, thank you for being such a good sport. And
for being Dad's Tech Team. Alam namin hindi mase-set up itong 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 podcast guesting ng iyong ama kung wala ka. At na-achieve niya ang kanyang all the smoke na podcast look. Kuwang-kuwang si Stack, pare. Kuwang-kuwang. Di ba? So maraming salamat, boy, for joining us sa aming Thank you. time. Lai, any message? Yeah, and once again, syempre, no, gusto ko lang batiin lahat ng mga viewers and listeners natin, lalong-lalo na sa mga tatay, pati na rin sa mga fur daddies, di ba? Happy syempre. Father's Day, Happy Father's Month. No, so don't forget to subscribe to our podcast Kwentuhan Time. You can find us on YouTube and Spotify. So there you have it, guys. Maraming salamat, Lalay. Maraming salamat, Coach. Maraming salamat, Jacob. Thank you. Salamat sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating monthly podcast na Kwentuhan Time. So magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Kwentuhan Time para sa buwan ng July. So again, maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Thank you.